Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang mapayapang gabi sa lahat ng ating mga nanonood sa ating YouTube, Facebook at syempre sa Signal 101. Abogado de Campanilla na pong muli, Attorney Danny Con. Magandang gabi. Maraming magandang gabi. No? Magandang gabi rin sa'yo. Ano daw? Kasi sabi mo magandang gabi. Dapat ang sagot doon, magandang gabi rin sa'yo, Mare. Sumobrang dami. Naging maraming gabi kasi ano ba? Hindi, kasi baka dapat ang sasabihin ko sana, maraming salamat. Ganon. Sabi ko, baka dapat magandang gabi. Sa dami ng iniisip mo. Magandang gabi rin sa'yo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi rin po sa inyong lahat. Yan, siya si Attorney Danny Con. Ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Ang inyong kumare de Campanilla, di ba? Sabi nga ni Attorney Danny Con, konti na lang, sampay bakod na ako. Totoo ba yan? Well, marami kasing mga kababayan tayo na matapos silang makapakinig ng maraming mga legal programs na nagbibigay ng legal advice sa mga katanungang ipinadadala, ang akala nila ay marami na silang alam. Oo. So, nagbibigay na rin sila ng advice. Ang tawag dyan, parang legal. Parang legal. Ang tawag po namin, abogadilyo. Abogadilyo. Nag-aabogado, abogadilyo. Abogadilyo. Pero syempre, napakahirap po ng dinaanan ng isang abogado, sa totoo lang. Oo. Ang daming pinag-aaralan. Meron pa kayong every 3 years na parang recurrent training, parang ganyan, di ba? Ano ito tawag yung doon? Mandatory Continuing Legal Education. MCLE na mandatory. Oo, para ikaw ay magpatuloy sa pagpapractice mo ng legal profession. Correct. Kasi kung hindi ka na updated, baka mali na yung payong ibinibigay mo sa iyong mga kliyente. Correct. At hindi lang yon, pag itong MCLE na ito ay hindi na-renew, nako, malaking issue. Tatanggalan ka ng lisensya para mag-practice ng iyong legal profession. At lahat ng pinasok niyang kaso ay maaring hindi na-represent na abogado. Tama ba ako doon? Am I right? Yung kailangan kasi it's a mandatory thing. So pag kunwari hindi ka pa nag-renew pero meron kang kasong hinawakan, paano yun? Ay, hindi ka na maka-appear. Ayun, hindi ka makaka-appear. Hindi ka na makaka-appear doon sa kaso na ikaw ay nag-enter ng appearance as a counsel. Di obligado ngayon ang kliyente mo na isa sa mga litigants doon sa kaso na humanap ng kapalit mo. Okay. May question ako dyan kasi syempre karamihan sa ating mga kababayan nagtatanong, hindi ako sigurado kung itong abogadong to, totoong abogado o hindi Merong hong roster yan. Ano yan? Makikita po ninyo online. Online meron. Sa website ng Supreme Court of the Philippines. Lahat kayo nandun? Yes, pati pangalan ko makikita mo ron. Lahat talaga, as in Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng abogado. At simula nang maglista ng bar passer. Really? So, for example lang, meron bang ID number yun? Wala. Hindi ko napansin kung may ID number. Kasi hindi naman magbibigay ng data. Kasi data privacy. So, hindi pwedeng magbigay ng maraming data. Hindi, like for example, sa Supreme Court, walang number talaga yun. Yung kunwari, meron kami. number Meron. 0, 0, Yes, meron nga. Meron. 0, 1. Yes, meron yun. Ang tawag namin doon ay roll number. May roll bawat isang number. abogado ay may roll number. So makikita mo yun, parang ka-line nung pangalan mo. Nandun yung roll nakalagay number yata doon kung anong petsa ka inadmit sa bar. 19. Kaya nga makikita mo na kapag kinuwenta mo,
yung edad ng abogado na gumagamit ng pangalan. Aha. Naku, 150 years old na pala siya. Kilala ko na yan. Eh, di peki talaga. Ginagamit niya yung pangalan ng ibang tao na patay na. Pero meron talagang abogado na hanggang ngayon nandiyan pa. Ay, Napakatagal 101. na. 101. Ay, ninong ko yan. Sino yan? Si Secretary Johnny Ponce Enrile. Johnny Ponce. Juan Ponce Enrile. Oo. Hanggang ngayon. Siguro siya yung 0000001. Ay, hindi naman. Actually, relatively bata pa siya. Si Secretary Enrile finished law sometime in 1953. Hindi talaga yung sinauna. 1953 okay. yan. Ang kanyang mga kaklase ay si Fiscal Flaminiano, who is still around. Yes. So, 1953 siya. So, sinong nasa unang-una talaga? Yung totoo? Ang unang graduate ng UP College of Law ay batch ni President Manuel Rojas. Batch of 1915. Ayan. Ay. Pero, hindi rin sila yung mga unang-unang abogadong kumuha ng bar. May mga nauna pa sa kanila. May buhay pa doon? Wala na siguro. Wala na. At yan, siguro mga 3 lamang ang law schools nung araw. And UST was the leading law school at that time. Really? UST. So sa UST graduate sila President Manuel Quezon. Okay, dyan sa UST graduate yan. Sila Chief Justice Araulio. Okay, si Apolinario Mabini. Wow. Diyan graduate yan sa UST. Talaga? Parang hindi ko maarok na, ano yun? Parang klase, tatanda, kasaysayan to. Oo. Pinag-uusapan natin kasaysayan. Ay, hindi ko nga matandaan kung kailan unang in-administer ang bar exam. Okay, Really? makikita natin yan sa I-check nyo internet. nga kailan ang unang-unang The bar first exam, bar exam in the Philippines. Ayan. Uy, magandang I-google lang, i-google. Ngayon nga may Google na, di ba? Pero Google. ngayon, once you have that number, automatic yan for the rest of your life, yun na yun. Yes, but masususpend ang right mo to practice law if you do not comply with the mandatory continuing legal education. Okay, I got it. Okay, so nakita nyo na, and the first Philippine bar exams were conducted in 1901 with only 13 examinees. Kasama ka dyan, di? Noong 1901, Ano noong yun? 1901, wala pang UP. Wala pang UP. Kasi UP was founded in 1908. Ay, The UP oo. College of Law was founded in 1911. Okay. Kaya nga yung first graduate namin ay 1915. 4 years after 1911. Nice to know. Kaya ang mga members niyan ay si Manuel Rojas, and if I'm not mistaken, President Elpidio Quirino was also May a member. presidente na kayong nag-graduate ng UP. Marami na. I mean, yung unang-unang Yung law. doon sa unang-una ay 2 agad ang naging presidente ron. Wow. Mang level. 1915. Okay. Well, anyway, it is nice to know. Yan po yung dagdag kaalaman namin dito sa history. Okay, bakit natin napag-usapan nga yan? Dahil nga, kailangan makita natin yung ating mga abogado ay totoong abogado. Hindi Yes. abogadilyo. Ay, kasi may mga fake na abogado. Ang dami. Madami. Ang daming ganyan. Yung Sila- nagpapakilala lang na abogado. Kadalasan, ang karamihan sa kanilang peke ay nag-aral naman ng law. Hindi lang siguro nagtuloy. Hindi nakapasa ng bar. Yun. Okay, Pero hindi nakapasa ng bar. para matawag kang lawyer kasi, kailangan nakapasa ka ng bar exam. Alright. Okay. So, isa ho yan sa tip namin sa inyo na kailangan i-check nyo yung inyong abogadong hina-hire. Hindi porke may firm, hindi porke magaling siyang magsalita, abogado na siya. Just to check. Ay pwede nyo pong i-check yan sa Supreme Court. And of course, hindi porke abogado na matagal na
at merong lisensya, pag hindi nakapasa, yun nga yung naging problema ata ng ibang mga abogado, attorney, no? Minsan hindi siya nagkakaroon ng continuous learning, which is the MCLE. Ayan. Alright, every 3 years ho kasi yan. O, eto na si Mina, 53 years old, galing Antipolo. May karapatan po ba ang legal na asawa na kunin ang labi ng namayapang asawa sa poder ng kanyang Kabit. mistress naman? Ang sakit naman sa tenga. Ay, yun ang Tagalog talaga ng... ang isa pang Tagalog ng kabit Kabit. ay kalaguyo. Mas masakit sa tenga. Kulasisi. Ayan. Mas masakit naman sa tenga. O sige, kahit ito na po ang kinikilala niyang pamilya ng namayapa at lantad na sa publiko ang kanyang relasyon. Palagi po kasi ako binabantaan ng unang asawa ng mister ko. Kabit pa rin ang tingin niya sa akin kahit na 20 years na kaming nagsasama bilang isang pamilya. Yan ang medyo masakit. Yan ang medyo masakit talaga, ha? Okay. Unfortunately. Okay. Hanggat hindi po kasi na dedeklara ng husgado na walang bisa ang isang kasal, ito po ay nananatili hanggang sa kamatayan. Ouch! At after, even beyond the grave. Opo. Sa ating pong batas, binibigyan po ng mas malaking karapatan ang legal na asawa. Maski po sila ay hiwalay na at matagal nang hindi nagsasama at may pamilya na halimbawa si mister sa pangalawa niyang asawa. Mas kinikilala po ng batas, mas binibigyan po ng mas malaking karapatan ng batas ang tunay o legal na pamilya. Kaya yung tanong ninyo sa akin, Kanino daw pwede kung po may karapatan bang, sa labi pwede po bang kunin ng tunay ng na tunay asawa? na asawa, halimbawa yung urno ng kanyang abo? Pwede po. Kasi nga, yun po ang legal na asawa. Okay. Okay, So, maliban na lamang, okay, kung meron pong iniwan ng kasulatan, yung inyong namayapang asawa, kung saan nagbibigay siya ng instruction kung paano ang gagawin sa kanyang mga labi. yes, Okay, that's correct. kung meron naman siyang instruction, sinusunod naman po natin yung kanyang instruction. Okay, ang tanong ko, kung ang instruction na namayapa ay doon sa kanyang tinatawag mong mistress, doon sa nakasama niya for so long, meron pa bang habol ang kanyang unang asawa? Meron po, kasi sasabihin niya ay hindi po pwede dahil illegal yan. Pero sa aking experience, basta may instruction yung namatay, at ito ay pwede nating masabi na last will and testament, lalo pa sulat kamay, may petsa, may pirma. Parang yun ang kanyang last will and testament kung paano niya gustong ihimlay ang kanyang mga labi. Ayan. Okay. Siyempre, pagtatalunan, alam mo sa Pilipinas lang naman at in some countries in Asia, na pinag-aawayan ang bangkay o labi ng isang namatay. Kasi sa atin lang naman talaga yung may respeto ng mas sobrang, yung malalim ang respeto natin. Sa ibang bansa nga ay iniiwanan ng mga bangkay. Talaga? Parang, gusto mo parang yan? natulala ako. Kung gusto mo yan, sa'yo na. Hindi, iyon na. Kasi sige, ikaw nang bayad, ikaw magpalibing. Di ba? Kasi nga may gastos din yan, di ba? Oo. At saka sa kanila, bibihira naman yung mga Katoliko kasi na nanggaling sa Espanya, sa Italia, sa Latin America, buhay na buhay ang tradisyon na tayo ay dumadalaw sa puntod ng ating mga namayapang kamag-anak tuwing Todos los Santos. Totoo yan. Yung Sa parang, ibang bansa, wala yan I think Asians maraming ganyan. Lalo Kahit pa sa kung Chinese, Katoliko. Lalo sa Chinese. Meron Chinese na ganyan. Meron, even Japanese meron din Meron ganyan. din. They really pay respect
medyo Asyano ang tradisyon, nasa Asians. Pero ang tanong ko ganito, I feel for the 20 years na karelasyon. Okay. Ito ay personal kong tanong sa'yo. Sige. Okay. Parang nakaka-relate ka. Hindi naman. Ba't ganyan ang attorney? Ang tanong ko, kasi ngayon sa Pilipinas, di ba sinusulong ang divorce? Di ba? Yan po kasi yung mga nangyayaring ganyan. Nagkakaroon ng ganyan kasi napakahirap at napakamahal kasing mag-apply ng annulment. Sorry pero anti-pur ang feel ko sa annulment. Kasi babayad ka na mahigit 200,000, babayad ka 300,000. At wala pang kasigurahan yun. At wala ka pang kasiguraduhan na ito ay maaprubahan sa'yo. Na igagawad ng husgado. At ang PAW, hindi ko sinasabing hindi nila pinapansin, pero mas marami silang dapat asikasuhin kaysa sa, hindi ko minamaliit yung relasyon, pero kaysa sa ganito, ano nga naman ang mas mabigat na kaso? Yung drugs, yung murder, yung ang mabibigat na kaso. So minsan, sa dami ng kaso nila, hindi na nila tinatanggap yung mga ganitong klaseng cases. And so with all these kinds of things, ikaw ba ay pabor sa ganong sa divorce? Parang Senado ang tanong, Sa divorce? Oo, sa divorce. Opo, ako ay pabor sa divorce. Ako din. Ako din. Kasi para magpantay ang mahirap at mayaman pagdating sa sitwasyon sa kasal. Hindi ho ako hindi kami galit sa relihiyon. Hindi rin namin sinasabing pwede kayo mag-divorce anytime. But then it is, 'di ba dapat ang batas para sa lahat? Bakit parang pangmayaman lang yung annulment? At saka hindi, yung kasing annulment, hindi yan annulment. Yan ay declaration of nullity. Kaya nga. At ang isang ground yan ay yung kaisa-isang ground talaga. Psychological Yung incapacitation. psychological incapacity na nandun sa Article 36 ng Family Code. Kung tutuusin, sorry pasensya na po kayo sabi nga natin, tamaan dito, bato-bato sa langit, pag tamaan, di masakit. Joke la, feeling ko. Minsan joke la. Joke lang. Joke lang. Kasi, yung pagiging incapacitated ng isang tao, very subjective. Pwedeng hindi ako bagay sa'yo, pero bagay ako sa kabila. Tama. So, parang, hello. Parang may something. So, ba't hindi na lang natin Ito, ganyan lang nangyari go dito. ang divorce? Ganito ang nangyari dito sa kaso ng nag-text sa atin. Kaya nga, naawa ko sa kanya. Hindi nagkasundo yung dalawang mag-asawa, pero naghiwalay at yung lalaki Bumuo ng pamilya. ay kumuha ng partner na nakasundo niya for 20 years. 20 years, hindi biro yun. And I won't be surprised kung nagkaroon nga sila ng mga supling. Tama. Okay, siyempre yung mga supling ay mga illegitimate children. Yun yung nakakasad doon. Ito yung totoong minahal mo, yung mga anak mo na gusto mong alagaan, tama, bigyan mo ng pangalan, walang pangalan. Sad, di ba? So, hanapin natin yung mga senador ngayon na uupo. Kung Kasi sila yan ang ba kanilang kanilang tinatanong ngayon, yung mga pro-divorce ka ba? Ganyan. Pero alam mo, dun sa Italia, sa Roma, kung saan nakatira ang Papa, ay pagdasal natin si Pope Francis. totoo yan. Nandoon ang sentro ng Catholicism. Yes. Nandoon ang papacy sa Pero, Roma. Pero may divorce. Kaya doon. nga, di ba nakakatawa? Pero may divorce doon. Di ba Kasi nakakatawa? daw tayong mga Pinoy ay mas papista pa kaysa sa Papa sa Roma. Ay, ayoko naman sabihin plastic. More popish than the Pope. Ay, kaya nga plastic. Hindi, joke lang. Okay. Again, bato-bato sa langit, pagtamaan, edi masakit. Parang hindi ganun yun. Ano? Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Basta sa akin masakit. Masakit yun, pero wag magagalit. Wag magagalit. Wag pikon. Wag pikon. Wag pikon. Ito'y saganang amin lamang. Okay? Okay, ito naman si Roberta. Siya ay taga Olongapo, 28 years old. Magandang gabi sa Roberta. Magandang gabi po.
O, isa pa rin, hindi ba ata kumakain ng dinner ito? Roberta, kumain ka na? Sorry po. Okay. Opo. Are you Sorry okay? po. Are you alright? Anong problema? Ito na nga po. So, attorney, dumating po yung demand letter ng pinsan ko na ako po yung nakatanggap sa bahay. Demand Ngayon po, letter. O, tapos? Ngayon po, kumuha po kasi siya ng cellphone sa isang financing company na nagpapautang po last year. Mhm. Kaso po, natanggal po siya sa trabaho kaya po hindi po sa nakapaghulog doon po sa kinuha niyang cellphone. Mhm. So, posible po kayang makulong siya dahil po doon. Ay, Mm. dahil sa cellphone, makukulong. Well, ang nakalagay po sa ating saligang batas, walang nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Okay. Ang tingin dito, ang pagtatalunan dito, siya ba ay nangutang lamang o siya ba ay nanloko? Magkaiba kasi yon. Magkaiba. Oo. Okay. Kasi kung nanloko ka at kaya ka nakakuha ng pera, swindling ang kaso mo, hindi dahil hindi ka nagbayad ng utang. So, swindling. So, itong pangyayari, ito ba ay swindling o utangan lamang? Oo. Ano bang sa pantaha mo sa pinsan mo? Nanloloko ba siya o talagang nawalan lang ng trabaho, walang pambayad? Nawalan lang po. Oo, nawalan lang ng trabaho. Ayun. Isa lang naman ang kinuha niya, hindi maisandaan. Kaya nga. Sa madalit sabi, ako, kung akong tatanungin mo, umutang para magkaroon ng cellphone, hindi nakabayad dahil nawalan ng trabaho. Kung akong tatanungin mo, ito ay maliwanag na kaso ng utangan. Okay. At sapagkat ito ay utangan, ay hindi siya makukulong. Okay. Pero kung ang pangyayari ay lokohan, okay, swindling po yun, ang pinarurusahan ay ang panloloko, at ito ay may kulong. Ngayon, siyempre tatanungin mo ako, Mare, kailan ba nagiging panloloko yan? Kaya nga. At saka, ang sa tingin ko lang naman sa kanya. Alam mo kung kailan? Kailan? Ay, halimbawa, 10 cellphone. Kaya nga, Diba? 100. May problema tayo dyan. Pero ang tanong ko dyan, Ang ba't di na lang niya kanyang- isole? Yung, Cellphone. pwede naman din na pwede niya sabihin, isosoli ko na lamang po. Ang sasabihin ngayon nung inutangan niya ay may interest yan eh. O tapos yung cellphone dahil ginamit mo, ay bumaba na ang value niyan. Eh, di may binayaran naman siya. Kaya nga, so may Oo. magkakautang pa rin siya. So, ang magandang gawin niya is, dahil may demand letter na siya, ano ang magandang gawin? Ang pinakamagandang gawin po dito ay puntahan ninyo Yung sumulat ng demand letter. Kadalasan po, ang sumusulat ng demand Abogado. letter ay abogado. Okay. So pupunta po kayo ron sa abogado at makikipag-usap po kayo at magbibigay po kayo ng panukala kung paano ninyo mababayaran. kasi hindi naman din siguro nila gusto talaga ng Ayaw, cellphone. Ang gusto tsaka- nila pera. Yes. Oo. At ayaw din naman po talaga nilang magpakulong. Oo. Siguro gawin natin ganito. Ang tanong ko naman dito, attorney, paano kung pinabayaan lang niya? Ay, wag na natin pansinin yan. Pwede ba yon? Pwede naman. Pero makakasuhan na siya. Okay. So, ang maganda niyan, hindi pala Flor. Roberta. Oo. Roberta. Ang maganda niyan, Roberta, sabihin mo sa pinsan mo, pumunta siya doon sa pinagkautangan at makipag-ayos na lang para wala nang issue. I'm sure maayos yun, di ba? Okay. Ngayon, sabihin niya, sige, ito cellphone, magbabayad na lang ako unti-unti, installment, ito lang ang kaya ko. Di ba? Kahit pitpitin mo ko, wala na may lalabas, yan na lang. Basta may makakuha lang siya. Di ba? Kung ang anak mo ang pangalan ni Roberta, ano magiging nickname niya? Berta! Berta
ka ba, Roberta? Tingnan mo, hindi sumagot. Ang pangit daw. Ano daw? Bertie. Berta po. Anong nickname mo, Roberta? Berta po. Tama po kayo. Berta. Oo Siguro nga. galit siya sa nanay niya. Sabi niya, nanay, bakit ganyan ang Bakit naman? pinangalan? Parang sinaunang panahon hindi. talaga. Pero ngayon, ito ngayon ang mga pangalan na in. Hindi nga. Yes, madami ngayon. Roberta. Hindi Jose ba? Rizal. Hindi, Josefa. Josefa. Marami Parang ngayon. matanda na yung pangalan na Parang ganyan. matandang pangalan ngayon ang uso. Really? Oo, Margarita. Tapos na yun Diba? eh. Oo. Sige. Okay. Roberta, maraming salamat. Ganda ng pangalan po. niya, Roberta. Oo, thank you. Alam mo si Tita Abising? Tita, ay sumalangit dati, nawa. sumalangit nawa. Yung dating presidente ng aking National Fans Club. Meron siyang isang pamangkin. Anong pangalan? Roberta. Roberta Alonso Cruz. Tingnan mo nga Ay, hindi naman. pala. Roberta, tama, Alonso nga. Alonso Sige, Cruz. ang tanungin natin dito sa mga millennials, pag kayo ba nagkaanak, ang gusto nyo, Jose Rizal, Bonifacio, ganyan. Akubina. Hindi ko sinasabing pangit yung pangalan, pero Escolastico. medyo ano lang, yung Tekla. Luz Biminda, Maganda yun. yung mga, Mara Clara. Maria Mga ganyan. naman. Ha? Maria. Maria. Maria Marami Clara. ng Maria. Di Mara naman. Iba naman. Mara Clara. Mara Clara. O, Annalisa. Yan. Di ba yung mga panahon ng Direk. Tama na. Direk, kaya mo yan. Flor de Luna. Ayan. Ayan, may isa Anyway. pa yatang sender ng May sender pa. Sige. Attorney, pwede ba ako magsampa ng kaso na walang certificate to file action dahil ang kaaway ko po ay ang mismong kapitan ng barangay namin at ayaw pong magbigay ng certificate to file action. Mismong barangay niya, Kaya paano nga. magbibigay? Well, sa aking palagay pwede po. Pero dapat ay ginawa ninyo ang pagsasampa ng reklamo sa barangay. Ayan. At ang tingin ko, mukhang dininig naman nila ang kaso, pero ayaw niyang magbigay ng certificate to file action. Kasi siya yun. Opo, pumunta po kayo sa abogado at alam na ng abogado ang gagawin niya. Ilalagay niya doon na kayo po ay nagtangka na dalhin ito sa barangay para doon pag-usapan. Tumawag naman ng paghaharap sa husgado ay sa barangay, pero hindi po ayaw po magbigay ang barangay ng certificate to file action. Yes, Sa akin okay. palagay ay dahil hindi mo nakasalanan kung bakit walang certificate to file action, tatanggapin na ng husgado Alright. ang iyong isasampang kaso. Alright, okay. Sana po ay naibigan ninyo ang aming episode ngayong araw na ito. At sana marami ho kayong natutunan mula sa aming palatuntunan ngayong araw na ito. At marami kayong natawa, nakihuntahan kayo sa amin, at nakisaya kayo sa amin, at natuto rin kayo sa amin. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming muli, sa Facebook, sa YouTube, at sa Signal 101. Thank you so very much. Hanggang sa muli, ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ito naman po si Atty. Danny Con, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Bye everyone!